Good day mga ka-sports natin dyan. Si Lynn Domingo, usap-usapan na naman ngayon sa mundo ng volleyball. Matapos nga ng kanyang pag-alis sa Creamline Cool Smashers ay naging trending siya noon at siya lagi ang laman ng balita. Dahil higit sa sinasabi nga na hiwalayan nila ni Tots Carlos dahil nga sa kanyang dating best friend na si Negrito. Subalit eto na naman nga ngayon, humihirit na naman ang mga kritiko nga ni Lynn Domingo dahil ang kanyang pagbenta ng kanyang jersey number 13 na jersey niya dati sa Creamline ay pinalagan nga ito ng netizen. Hirit ng mga kritiko ni Lynn Domingo, bitter pa daw ito? Ano ang katotohanan sa pagbenta ng jersey number 13 Creamline niya noon? Alamin natin ang buong detalye. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. I-click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Si Lynn Eliza Domingo o mas kilala nga sa Sed Domingo. Ang kanyang kapanganakan ay April 20, 1999 at bago pa natin siya nakilala sa Tamaraw, dating nga siya sa UE Red Warriors at mas nahasa nga ang kagalingan ni Lynn Domingo nang nasa FEU siya kung saan nga nagkaroon nga ng award ang ating Lynn Domingo ng UAAP Season 80 Best Blocker 2018 yan at sa 2018 pa rin sa Premier Volleyball League Collegiate Conference ay nakamit niya na naman ang kanyang First Middle Blocker Award. At nagtuloy-tuloy nga ang magandang karera sa larangan ng volleyball ng ating Lynn Domingo at napabilang nga siya sa malakas na team na Creamline Cool Smashers. Dito na nga talagang nahasa ng husto ang ating Lynn Domingo at nag-shine talaga siya dahil sa pangangalaga nga ng Creamline. At napansin talaga ang kagalingan ni Lynn Domingo ng mga netizen dahil nga sa kanyang zero tempo na atake with Gia Morado de Guzman na set yan. At talagang masasabi ko na match nga ang tandem ni Lynn Domingo at ni Gia Morado. Talagang nakakahataw ng gusto itong si Lynn Domingo kaya't ng 2022 sa Premier Volleyball League Invitational Conference ay itinanghal nga siya bilang Final MVP. Ito ang kauna-unahan ngang award niya dito sa Pro at dahil yan sa Creamline kung kaya nga talagang nakilala itong si Lynn Domingo. At bago niya nga lisanin ang Creamline 2023 ay nakakuha muli siya ng award bilang Best Middle Blocker. At hindi rin naman natin maitatanggi na si Lynn Domingo ay tumodo ang kanyang kasikatan at napansin nga ito ng Nakhon Ratchasima sa Thailand. At swerte rin siya at nagkaroon siya doon ng gold medal nang kinuha nga siyang bilang import at nabigla na lang ang karamihan ng ito ay nasa akari na ng pagbalik. Pero ayon nga kay Lynn Domingo, ipinaliwanag niya na hindi siya umalis sa Creamline at hindi lang pala inirenew ang kanyang kontrata. Yon ang sabi nga ni Lynn Domingo sa isang live niya. Hindi siya umalis sa Creamline bagkus hindi na talaga siya inirenew pa. Yun daw ang katotohanan at sinabi mismo yan ni Lynn Domingo. At pagdating nga dito sa Akari Chargers na siya, dito na talaga mas tumindi nga ang mga bardagulan ng mga fans nga ni Tots Carlos, Kyle Negrito at ni Lynn Domingo. At eto na naman nga tayo, ang mga kritiko nga ni Lynn Domingo ay talagang napapost pagkatapos nga na makita nilang ibinibenta na o ibinibiding na nga ang jersey number 13 niya sa Creamline. Sa isang FB page ay napapost pa nga ang isang netizen at sinabi niya nakakalungkot lang na kayang gawin ni Sed Domingo to sa CCS. Grabing galit ang meron siya. Grabe, napaka-bitter mo, Sed Domingo. Bakit mo binenta ang jersey ng Creamline?
Yan nga ang kanyang patutsada kay Celine Domingo, at sa post niyang yan, marami nga ang mga nag-react. At dahil nga sa pagbenta ng jersey number 13 niya ng Creamline na jersey niya noon, ay binabash nga itong si Celine Domingo. Pero alam nyo ba na kaya ibinebenta yan ni Celine Domingo at ginawa nga yan sa bidding dahil ibibigay nga yan sa charity. Kung kaya wala naman akong nakikita dito na masama dahil nga jersey naman yan ni Celine Domingo at hindi niya naman yan magagamit na sapagkat nasa Akari Chargers na siya. Ngunit ang iba talagang mga CCS fans ay nasasaktan rin dahil dyan nila minahal ang ating Celine Domingo sa Creamline jersey number 13 na sana daw ay iningatan na lang ito dahil ito na lang ang kanyang natitirang alaala nga dahil umalis na siya or lumipat na nga siya sa ibang team. Pero syempre, para sa akin naman, kung ako yung tatanungin na opinion ko lang naman, ay okay lang naman yan kasi ginamit naman ni Celine Domingo ang pagbentang yan sa charity ang kita at hindi naman yan sa bulsa ni Celine Domingo. So wala akong nakikitang masama sa kanyang ginawa. Ang isang bagay kasi talaga pwede mo naman ibenta dahil sa'yo naman yan, at kung sakasakaling mabenta naman ay idodonate niya naman nga sa charity. Kaya 100% karapatan naman yan ni Celine Domingo. Kaya sana ay lawakan lang natin ang pag-unawa nga sa ating Celine Domingo. Sa mga nagsasabing bitter si Celine, hindi naman siguro bitter si Celine Domingo. Maging practical tayo kasi hindi naman yan magagamit ni Celine Domingo na talaga dahil nasa Akari na nga siya. At isa pa, kung itatago lang yan ni Celine Domingo, ibuburo niya lang yan, ay masasayang lang. Seka, sa iginawa niya na lang sa charity ang kita nito. Mas the best, diba? Kaya suportahan lang natin at unawain ang ating Celine Domingo sa kanyang mga desisyon. Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.